about Rajasthan Square. This is lamig. Sobrang lamig. Ito yung tren namin guys, sakyan. Tapos, diretso pa yan siguro sa Tashkent. Tapos dito lalabas yung mga yan, mga pasahero. Hi guys, 8:08. Medyo delay ba? Ewan ko. Nandito na ako sa Samarkand. Dito kami sa Samarkand. Current 11 degrees. Lamig. Mabuti may jacket ako pero wala akong heat tech. So ito, yung station nila. Ganda no? Yung pagka blue, you know? Ganda ng station. Tapos maghanap pa kami ng ATM. Tapos figure out namin kung saan yung saka pick up ng Yandex. Tapos ano pa ba? Yun lang muna. Ayun, ATM. Pero doon. Guys, galing dun sa station doon. Nagtumawid kami. Ito, nakahanap kami ng ATM. Ito, SQB 24/7. Tapos parang may bus terminal dito. So baka dito na kami magpa-pick up ng Yandex. 34 som lang naman yung Yandex. Lamig pa rin guys. Первая леди СССР родилась в 1931 году в обычной советской семье. При рождении она носила имя Анастасия. Ano? Ilan ba tayo? Dami ah. Pero hi guys, from the station nagano kami, Yandex Go. Mabait naman si Kuya. 38.5 som. Ginawa na namin 50. 50,000 som. So ito siya, harap ng inn namin. Ito yung inn namin. Ito. Tapos ang pangalan nito is Rajasthan Palace. Merong Bankomat, merong Capital Bank, mga ATM. Pero nag-ATM na kami dun sa train station kanina. Tapos pansinin niyo yung mga buildings sila, no? Parang uniform, oh. Parang lahat ng mga buildings sila. Parang walang masyadong matataas na ano, high-rise building. Tapos ito, merong hindi ko alam kung ano yan. Siguro mga restaurant yan. Tapos ito, pag hinarap mo yan, yun siya, Rajasthan Palace, Rajasthan Square. So, perfect spot siya. Lalo na paggabi, pag may, di ba may illumination to, ang ganda-ganda nito paggabi. So yun, magbe-breakfast muna kami. Kasi wala pa kaming kain. Hi guys, habang naghihintay kami ng food here in Samarkand na kami. At ang lamig, 11 degrees. Yun, ganito ako. So magkwento muna ako ng mga tips sa Bukhara. So kahapon, from Tashkent to Bukhara, umalis yung train namin 10:54 PM. Tapos na-notice ko ay yung grabe yung sleeper train na yon. Sobrang nga hindi ako mag-cash. Tapos parang cute, ganun ka lang talaga, parang fetus ka lang talaga mag-ano. Tapos nag-provide naman sila ng ng blankets, pillowcases, tsaka sheets. Tapos na-notice namin na huminto siya, no? Ilang hinto yun? Parang mga 5 stops, no? So
well, sabihin natin nakatulog ka pero hindi yun quality kasi nagigising-gising ka. Pero okay yan, walang problema kasi nga kailangan natin maging maaga kami sa Bukhara. Ang time na yun. Tapos, yung co-passenger namin, kasi di ba harapan yung ano eh, may video naman yun, papakita ko na. Harapan yun, mga Uzbek sila. Na magnanay ba yun, Sels? Parang magnanay na. Oo. Magnanay sila na Uzbek. Na nag-English naman, smile, ganyan. Then after that, so punta na kami ng Nanosh. Yun na nga, nag-Yandex kami from the station to Nanosh. Yung Nanosh East Hotel, magandang yung location niya. At ano siya na reasonable yung... Very reasonable and very family friendly. Family friendly. As in talagang konting baba lang. Yun na yung mismong tourist spots area na malalakad mo na yung Libi, malalakad mo na yung Park of Bukhara, at saka yung buhay na buhay yung area na yun pag gabi. So, yun na lang siguro recommendable siya, di ba? Na Nosh East Hotel. Tapos maganda pa yung rooftop. Ang ganda. Sobrang ganda siya pag yun nga, may magic carpet ride kami ginawa na content. Tapos pag sunset, perfect. Tsaka pag nag-illuminate na yung mga nandun, yung mga tourist area. Ang ganda. Yun nga, Bukhara spots, walkable lang siya. Kaya-kayang lakarin. Kung hindi nyo hanapin yung mga iba pang mga spots na, alam yun, pero kontento na kami dun sa mga spots na Hi guys, dito kami, papasok na kami. Bibili kami ng ticket going to Rajasthan Square inside. Ang lamig. 11, tapos nag-drizzling pa. Paano pa kaya kung winter time dito? 10, 11. Ito, naka-jacket lang ako, t-shirt. So, hindi ko naman in-expect na ganito siya kalamig. Pero, parang nagsapro ka nga eh. Santo ka nga ng Santo. Nag-sando challenge siya sa Sapo. Tapos ngayon nilalamig ka dito. Sige guys, bili muna kami ng ticket. Hello guys, ito nakapasok na kami sa Rajasthan Square and it's 100,000 som, which is 500 pesos each. So, ito, buti na wala na yung ulan. Yung ambon pala, tsaka yung lamig konti. Anong oras ba? 10:47 AM. So, tignan nyo, what's that? Cells Minaret, di ba? Tawag sa towers. Yan guys. So, isa ginagawa. Ang dami yung mga nagtutours dito. So, siguro dito na ako gagawa ng content. Hi guys, it's gloomy here at Rajasthan Square. Look! Woohoo! At ang lamig guys. Hey guys, I'm now at the Ulugbek Madrasa. Ayun o, behind me. Pagpasok ko pa lang dito, ayun siya. Ayan. This is the Ulugbek Madrasa. Madrasa is a study area, I think. So bawat room ngayon, ano na siya, converted into what's that? Souvenir shops. So tingnan nyo to. Parang itong area na to, ang ganda rin. Tapos may mga souvenirs.
details, oh. Tingnan niyo. So dito, meron siyang, siguro pag wala lang, may baha. Ganda. Well, kung gusto nyo naman mag-avail ng tour guide, meron doon, may mga nag-offer sa labas. Alam ko accredited naman sila. At meron doon isang poging tour guide. Pogi talaga. Pero ang magaganda rin yun. Doon talaga nag-base yun. Hi, this is Ali, and yeah, Hello. He's doing survey about Uzbekistan, and he asked me questions. So nice meeting him. It's a pleasure to meet him. Yeah. Oh yeah, Ali. Bye. See you. Guys. Bye. Hi guys, I'm at the Rajasthan Square here in Samarkand. Hi guys, this is the Talakuri Madrasa. Ang ganda na ito. So, go. Ikot. Guys, ang ganda dito. So, the details. Dami nga lang tao. Check mo siya. Check mo siya. Napaka... Guys, super ganda. Right guys, I'm still inside the Tulamuri Madrasa na napakaganda. Puntahan nyo tong area na to. This one, yung yan, kailangan nyo remove yung shoes. Sobrang ganda niya sa loob. Huwag nyo i-miss yan. This one, ganda rin. As lahat karamihan na naging souvenir shops. So, wala akong masyadong pictures. But guys, this is Shardar Madrasa at yun siya. At meron yata nagsishow. Tignan natin. Meron nga. Hazratım, Meydan Şehit şudur. Sultan Esad oy sultan.
Eshitishimcha, Misr sultoni bilan biz haqimizda sulh tuzgan ekansiz. Bizning tarafimizni olib, Qur'on va Hi guys, dito ako sa Sherdor Madrasa. Ganda. Ito yung pinakaunang madrasa. May napanood akong historical film doon. Sherdor, tapos Ulugbek, tapos yung pinakahuli, yung Tilamoy. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, I'm alive. You Kapıdaki kitapla konuşmasını severim. Markaman. Hi guys, currently it's 2 p.m. Nagpahinga lang kami ng sandali at bumalik kami dito at good thing it's sunny. So, marami na akong knowledge about Rajasthan Square. This is the Sherdor. This is the Ulugbek and the behind me is the Tilamuri. So, ganda niya, di ba guys? Pag maaraw. Alright guys, this is Islam Karimov Monument. So from ayun lang, yung Rajasthan Square. So punta ka na dito. At nandiyan na si Sir Islam Karimov Monument. Hi guys, galing kami ng Rajasthan Square. At ito papunta kami ng Seyo Bazaar, tsaka Baby Kanum Monument, tsaka Shohi Zinda Complex. Ang lamig, 13. Tapos ang nag-pause yung mga plants. Is after mga 9 minutes, so nakita na namin itong to. Ito si Baby Kanum Complex. So sa kabila yung entrance nito from that area. Doon tayo galing, di ba? Galing sa Rajasthan Palace, Rajasthan Square. So yan, ito si Baby Kanum Complex. So sa likod nito andun yung entrance at the same time andun yung Seyo Bazaar. Alright guys, ito si Baby Kanum Mosque. Laki. Laki, oh. Tapos sa tapat niya yun yung Baby Kanum. Yan. Welcome to Decon Seyo Bazaar here in Samarkand. So pagpasok nyo guys, ayan, mga plato, ito yung mga damit, mga ref magnets, 3,000. So ito siya yung mga nabili na namin sa Tashkent, mga free. Uzbekistan. Mga nuts. Ito yung mga free nuts. Linis yun. Nice, no? Ito mga
trinkets. Cute. Pero hanapin muna namin yung kainan. Restaurant. Mga cutesy. Ganda guys. Tapos naka-hoodie ako. Lamig kasi. Ako na sa stress guys. So punta muna kami sa family kanina. Guys, ito yung pomegranate. Spices. Alam guys, may kwento kami. Nagtanong kami sa tindera kasi naghanap kami ng restaurant. Tapos may narinig kami, sabi niya, parang English eh. Ibig sabihin na parang wala. Pero nag-sign language kami na kakain kami. Tapos yung tinuturo niya naman, nagkaindi kami. So pumunta na kami doon. So ito yun oh. Pomegranate, fruits, strawberries. Guys, kumakain kami ngayon dito sa mga local, malapit sa Siu Bazaar. Hindi siya yung pang turista. Dito kami sa mga kasama namin mga locals. So, kain kami, ito shorpa. Tapos may tinapay. Yung shorpa guys, para siyang nilagang baka. Tapos, ito order namin manti. Itong shorpa, may kasama siyang tinapay. This is our lunch. Pantawid gutom program. Guys, for 11 katapos namin mag late lunch nang wala namang rice. Yung kanina. At ito, yung Siyog Market. Tapos dito kami kumain. Sa area na to. Yan, sa Osh. Diyan sa baba. Mga kainan ng local. Busog naman. Solve. Talaga kami, solve. Alright guys, we're entering now the BB Canoe. Yan. Laki niya, di ba? BB Canoe Museum. Diba? Laki. Sa tayo. Alright guys, BB Canoe 75,000 som. So ito yung makita natin. Papunta tayo dito sa may pinaka-oldest Quran here sa BB Canoe. Ganda. This is the oldest Quran, guys. Beep, 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 beep.
Hi guys, nandito ako sa viewpoint kung saan nakalibing yung first president ng Uzbekistan, si Islam Karimov. So ito yung area na yun. Makita mo dyan yung museum ni Bibi Nakum, and then yung mausoleum ni Bibi Nakum. Doon yung Shahid, hindi na may huglan kasi malayo na siya. So ito yung area. Ganda, kita sa taas. So kung may time kayo, pwede nyo puntahan to guys. Yung tatawid na kayo sa may bridge, tapos dire-diretso nyo yun yung street na yun, papunta na ng Registan Place yun, Registan Square. Yung guys, from Bibi Nakum, pabalik na kami ng Registan Square. So ito lang, lalakarin mo na to, dire-diretso hanggang dun. Yan. May mga souvenir shops. Dito may mga tingnan dito restaurant kanina. Dito, yan o. Yan. At yun, dire-diretso lang. Ilang minutes lang. Kasi na, makikita nyo na si Islam Karimov, the first president of Uzbekistan. And then, yun. Thus yun, liliko na kayo. Registan Square na. So, okay naman, walkable. Kung hindi na kayo lalayo. Ang pinakamalayo lang yata yung Shahid Zondi. Hindi na pinuntahan eh. Malayo na siya. Pero pwede pa rin lakarin, is according sa Google. Yun lang. Ayaw makapag. Guys, we're back here at the Registan Square, nighttime. So ito yung tsura niya. Ganda, di ba? Daming turista, guys. Lamig. Guys, yan lang yung Registan Square, oh. So, pag tumawid ka, ito na yung hotel namin. Diyan. Ito. May bangko, Hamper Bank, Capital Bank. Yun, oh. Ito na yung hotel. Yun, oh. Registan Palace. Tapos maganda pa sa hotel namin is, ano na siya, yung room namin, good for 4. May 4 na bed. Pero 2 lang kami. Tapos 3-5 siya. Good for groups talaga siya. Matipid siya kung 4 kayo. Guys, naghanap kami ng dinner namin here. Malapit na sa hotel namin to. Actually, dito kami kumain kanina. Banda. How's ito? Nag-jogging. Guys, 10 right, the temperature feels like 6. Fishy. Dito kami kumain kanina. Guys, mga 8 o'clock nakarating na kami dito ng Tashkent from Samarkand. At mabuting hindi delay yung train. At ito yung sinakyan naming train. Ang haba niya guys, eh.
Hanggang dun. Tapos ito na exit. Ito yung Tashkent South. Tashkent South. Yan. Vauxhall, Janubi, Tashkent. Janubi means south. Yung sinakyan namin sleeper train pa rin kasi 4 hours eh. Nanon naman ako sa taas. Pero nakatulog naman, okay. Nakapag-adjust na. Hindi katulad ng first namin na papuntang Tashkent to Bukhara na parang nagulat ako dun sa ganong eksena na late. Pero okay naman. So ngayon, pupunta na kami ng airport kasi ang ano namin, flight namin is 12:30 going to Almaty. Goodbye Uzbekistan. Bugün teknik sebeplerge göre 64-12 son Almaty, Alma Ota, KC 128, 12:30. Saging Russian. Gate 35 to 37. dikkatli kanat şarj adeta Alright guys, continuation nung update natin sa Bukhara. Yung Bukhara spots, walkable lang siya. Yung mga targeted na spots na gusto nyo lang, pwede nyo puntahan dun. Yun, solve na kami. Then, Yabi, hindi siya expensive eh. Ang ganda pa ng lugar. Tapos ngayon peak, peak season, maraming kumakain dun sa area na yun. Isang yung buong pan, yung square, Yabi house lang pala lahat yun. It's cute. Tapos masarap yung mga pagkain nila ha. Tapos dalawa kami, lumalabas 1.5. Ang dami namin in order, busog-busog kami, so makita nyo sa video yun. Then yung mga waiter nila ang galing mag-English, tapos ang popogi. Tapos may makikita ka pa dong mga duck na mga swan yun. Tapos may pusa pa na lumapit sa akin. Then, transfer. Nagpa-arrange kami ng transfer from Nanosh East hotel going to the train station. Kasi nga, ang namin, 5:17 AM papuntang Samarkand train. Mahirap naman yung mag-book ka ng galis. Di ba merong parang mahirap sa language barrier, baka ganun. Kaya nagpa-arrange na lang kami ng transfer. It's around $10. 120 some. Sinundo kami mga 3:30. Tapos yung train station, syempre may scanner bago ka pumasok. Tsaka okay naman. Then na-notice ko yung mga observation lang naman lahat. Yung toilet, yung squat pa rin, yung makaluma na na toilet. Yung karamihan na mga nasa public, pero may mga iba naman na nandun na. Okay na naman yung modern na yung toilet. So, yun lang muna guys. Bukhara. Hi guys, nandito na ako sa Tashkent International Airport. Boarding area namin, Terminal 2, Air Astana. Then, Samarkand naman tayo. Yung mga tips lang sa Samarkand trip. So, pagdating namin ng Samarkand from Bukhara, mga trip namin is 5:17 sa Bukhara. Dumating Samarkand mga 7-8. Napakalamig guys, 11 degrees. Mabuti ganito yung jacket ko. So, April siya. April, mga April 15, ganun. Ang lamig. Then, paglabas nyo ng train, may mga nag-offer talaga sa salubong sa inyo, taxi. Tapos sabihin namin, politely decline. No, parang we have Yandex. Magsasabihin nila, we have Yandex too. Ganyan. Then, makikita na lang, sabihin nila, you have big baggage. Ganyan, big luggage. Ganyan. Parang, sabihin nyo nilang, no. Tapos,
Bali, ang ginawa namin noon, naglakad kami doon sa may, maganda kasi yung area ng Samarkand train station. May park, tapos konting lakad lang, ma-reach nyo, makikita yung area, may Agrobank, tapos may SDQ, ATM. Doon kami nag-withdraw ng additional na SOM. Then, doon na rin kami nagpa-pick up doon sa Yandex namin. Which is, ang gaganda ng mga nasasakyan namin yung mga Yandex. Kasi yung mga na-discover namin na meron palang maliban sa start, meron pang comfort. Tapos meron pang isang comfort plus. So, doon pinipili namin comfort or comfort plus para kasya yung mga malalaking luggage. Kung hindi naman kasya, kunyari, dalawa yung luggage namin. Yung isa, nilalagay doon sa passenger's seat. Ganyan. Tapos, dalawa lang naman. Mamaya na ulit. May announcement kasi kanina. Kaya medyo maingay. So, yun nga, from the Samarkand station to Rajasthan Palace, yun yung in namin sa Samarkand. 20 minutes. Tapos mabait naman si Kuya, yung naghatid sa amin. So, nagbigay lang kami ng tip din. Then, pagdating namin doon, deposit muna namin yung baggage kasi 1 p.m., 2 p.m. pa yung check-in time namin. Then, nag-breakfast kami near the hotel. Kumain kami ng surpa. It's a soup. Sarap, guys. Tapos may tinapay, tapos pancake, tapos coffee. Tapos after that, pumunta na kami ng Rajasthan Square na sobrang lamig yung time na yun. Then, yung entrance fee is 100,000 som. Then, very gloomy nung time na yun. Kaya medyo hindi ganun kagandahan yung kuha tsaka ang lamig. Hindi kagaganahan maglakad-lakad. Tahimik lang boss kasi nasa boarding area ko eh. So hindi kagaganahan maglakad kasi sobrang lamig. Pero pumapasok kami dun sa area na may mga sa loob ng mga madrasa para makaiwas ng lamig. Tapos yun, may kukwento pala ako na dun sa nung Rajasthan Rajasthan Square, may lumapit sa akin na nagsa-survey na Uzbek guy na Fes. Sorry. So, nilapitan niya ako, question niya ako about parang inbound tours daw. Siguro parang pang thesis niya. So, yung bumalik kami ng hotel para mag-check-in na. Pina-check-in naman kami ng mga 1 p.m. ng for free, sabi ng receptionist. Alright guys, tapos from Rajasthan Square, naglakad kami going to the Islam Karimov Monument. Then after that, dire-diretso na ng Ziyu Bazaar to buy souvenirs. Tapos kumain na rin kami doon. At nakakatawa doon, may nilapitan kaming tendera. Sabi namin, restaurant. Tapos sabi niya, English, parang gano'n. May mga sinabi siya na yun nga, parang nasa video naman yan. At least helpful sila. Tapos nag-sign kami. Tapos yun, tinuro naman kami. At nakakain naman kami dun sa parang local restaurant nila. Na hindi siya pang turiste. Pero ang galing. Yung matanda na siya. Pero nagkakaintindihan kami. Sobrang galing mag-English. Hindi naman yung fluent English. Parang basta okay. Nakakain naman kami din ng maayos. Then, this area rin na yun, Ziyu Bazaar, nandun yung Bibi Khanum Mosque, tsaka Bibi Khanum Mausoleum, magkatapat lang sila. At yung Bibi Khanum Mosque, ang ganda, ang laki niya. May entrance fee, 75,000 som. Then, pagdating sa pagdating sa pag-withdraw, kasi yung unang pera namin is, nagpapalit lang kami ng $100 USD. Kasi bayad na may accommodation. Actually, umabot siya hanggang from Tashkent, yung 6,000 pesos lang Tashkent, Bukhara. Tapos, pagdating ng Samarkand, doon na kami nag-addition na ng mga 4,000 pesos. Okay na siya. May sobra pa nga ako dito eh. Yun na yun, parang tapos yung mga food na kinainan namin sa Tashkent, diba? At saka sa Samarkand, hindi naman TPDT eh. So, okay. Pagdating sa pag-withdraw pala guys, ako nag-withdraw ako using my GoTime powered by Visa. Nag-work siya sa Agrobank here at saka sa SDQ nang wala ko problema. 6-digit PIN. Yung friend ko, siya yung nagkaka-problema sa pag-withdraw using wala siyang Visa card na Visa
debit card, ganun. Pero eventually, naka-withdraw naman siya. Pero naghahanap-hanap pa siya ng mga specific na bank na ATM. Pero ako, walang problema. Then, bumalik kami ng Rajasthan. After namin maglakad-lakad doon, pinagod yung sarili namin. Na sobrang lamig pa rin talaga guys. Bumalik kami ng Rajasthan by night time. Ang ganda. Pero sobrang lamig. Hindi ka na makakapasok doon sa may entrance fee. Doon ka lang. Doon lang yung mga tao. Doon na sila nag-stay sa may, parang view deck eh. Okay na. Tapos ang dami mga bata. Tapos may bata doon lumapit sa akin. Na parang, hi. Ganyan kasi may dala akong GoPro. Parang ganyan. Hindi ko naman sila pwede videoan kasi mga bagets yun eh. Tsaka syempre, so, tulog na kami. Then 2:30 AM, check out na kami. Kasi yung namin, train ride from Samarkand, going to Tashkent is 4:10 AM. Sobrang lamig. Then pag doon naman yung helpful na receptionist na guy ng Rajasthan Palace, napaka-helpful niya kasi binigyan niya pa kami ng breakfast. Basta nandun naman sa mga videos. Tapos siya pa yung nag-arrange nung parang Yandex namin na booking. Tapos binigyan niya pa kami ng parang yung paper. Nabasa ko na to na kailangan siya baka hanapin lang daw for immigration pag exit mo ng Uzbekistan. Nabasa ko na rin to sa mga groups eh. So siya, parang proactive siya. Print out niya na parang ito yung siguro proof na ito yung pinaka-last na pinagstayhan ng mga guests na paalis ng Uzbekistan. So yun, binigyan kami ng paper nun. Pero pagdating ng immigration, kanina nung check-in namin here, ay immigration na, hindi naman hinanap. Pero sinama ko dun sa passport ko, hindi na siya hinanap nung immigration. Pero just in case, diba, kung hindi proactive yung receptionist nyo, magtanong na rin kayo o mag-ask kayo ng parang proof of stay nyo sa immigration. Yun nga guys, as a token of appreciation kay Kuya, kay Sir Receptionist, na bagets pa naman yun, binigyan ko siya ng pouch. May binili akong mga ganun eh. Sabi ko, pag pupunta ako ng Central Asia, bibigyan ko yung mga deserving. Meron akong mga pouch from Kultura na may nakakalagay ng Philippines. So, binigyan ko siya ng pouch. Sabi ko, thank you so much. Tapos yun, nahatid naman kami sa Samarkand Station. 25,000 som lang na Yandex. At okay naman. Tapos, after that, yung Samarkand train, in Samarkand train station, kung meron kayong stay kami doon, yun nga, stay kami doon, naghintay kami ng aming boarding. Tapos yung boarding platform namin nasa kabilang area, hindi siya yung parang paglabas mo ng station area, nandun na agad. Yung sa amin, pumunta pa kami ng kabilang platform, dumaan pa kami po sa basement. Tapos syempre kung may malaking mga luggage, mahirap, ang hirap niyang buhatin. Kaya alam niyo yun, wala talaga kayong choice kasi wala silang parang yung daanan ng mga luggage eh. Yun, then sa train naman, papakita mo lang yung QR mo na nasa phone, or kung mag-print out ka, nasa yun naman yun. Kasi yung mga iba nakita ko, mga print out talaga sila. Sa amin naman QR, tapos papacheck mo lang yung yung wagon, yung syempre yung coach mo, wagon. Tapos makikita mo naman yan sa mga train eh. Nandun naman sa window kung anong wagon ito. Tapos yung joy na tinatawag is the seat. Yan. So nasakyan namin is a sleeper train again, 4 hours. May provide na naman na blanket, pillowcases, tsaka sheet. Pero sa akin, hindi ko na siya ginamit. Sabi 4 hours na yan, tsaka antok na ako, mag-arrange pa ba ako. Tapos hindi nga ako makaganon dun sa taas eh. Sobrang takot. Pero sa baba, okay yung makakaupo ka. Dun sa taas, never. Talagang ganun ka lang talaga. Kung iinom ka ng tubig, ilalabas mo ulo mo para uminom ng tubig, mga ganun. Sa tangkad-tangkad ko ba, na alam mo, hindi mo pwedeng i-extend yung paa mo dun sa kasi daanan siya, baka may matadyakan ka. Pero dami ko na kwento. Yun yung challenge ng sleeper train. Pero nakatulog naman ako so far. Tapos may dala ako ng plug para hindi mo marinig yung ng train. Natunog.
Tapos, yun, binaba kami sa Tashkent South. Tashkent South. So, check nyo yung mga, ano nyo yung train tickets nyo kung ano yung mga nabook nyo yung ticket. Kung Tashkent South or yung Tashkent na isa. Basta dalawang train stations here in Tashkent eh. Then, sa Samarkand, Bukhara, isang station lang. Okay? So, now from the Tashkent, South Station, syempre paglabas mo, ang dami nag-offer ng ano doon, mga taxi, ganyan. Pero ang dami lumapit sa amin, pero wala lang, decline lang. Tapos smile lang, decline. Hindi nyo pwedeng, alam mo yan. Basta sabihin nyo na lang na parang may Yandex, ganyan. Tapos, yung area ng tayo ng pagdating namin, medyo, yung mga ibang mga locals, sumakay sila ng mga bus eh. May mga bus doon. Tapos meron naman doon, lakad lang konti. Papakita ko sa video kung saan kayo pipick upin ng Yandex. So ngayon, nandito na kami sa airport. So ang binok namin na Yandex is Comfort. Tapos Comfort Plus yung una pero nag-add ako ng option na Comfort. So lumabas Comfort. 50,000 som from Tashkent South to here to the airport. Binigyan na namin 60,000 som. Tapos nung inabot nga namin yung 10,000 som, sure? Yeah. Sure kuya. Kami galante kami sa tip. So, mayaman. So ito, ano na lang, 1 hour and 30 minutes before boarding. So, goodbye, Uzbekistan. Yeah, see you again. Kasi may Kiva pa eh. May narinig ako about Kiva eh. Parang nababasa ko sa mga groups. And then, maraming salamat Uzbekistan at we're on our way to our next country here in Central Asia, Stan countries, which is Almaty, Kazakhstan. Thank you guys. Bye-bye.